Speaking of fake news, do you think the Marcos administration has the moral ascendancy to take on this problem of fake news? Siya mismo nakinabang during the campaign in 2022 and even years before that. Okay, siguro yung fake news that can be attributed to the president, hindi ko pa siya naaral. Sorry, Rich, Christian. But I believe... I appreciate the honesty. I appreciate the honesty. Hindi ko na pakita kung ano pa yung ibang mga fake news. Siguro if there are fake news that can be attributed to the president, then I have to study that. Because definitely it will be us. Tama yung sinagot ni Attorney Yusek Claire. Meron bang fake news na nanggaling mismo sa presidente? Kasi alam niyo mga kotsero, ganito yan. Beneficiary and creator are two different things. Ang nakinabang at ang nagbigay pakinabang ay magkaiba. Ito halimbawa, magsasabi ako ng fake news. Si Christian Esguerra ay matalino. Fake news. Magiging beneficiary ni PBBM yan. Itong sa fake news kong to. Na pag sinabi ko si Christian Esguerra ay matalino. Fake news. Maikinabang dyan ay si PBBM. Si PBBM ba ang nagsabi na si Christian Esguerra ay matalino? Siyempre hindi. Ako yung nagsabi. Yun ang ibig kong sabihin mga kotsero. Hindi porke ikaw ay nakinabang sa fake news, ibig sabihin, ikaw ang nagfe-fake news. Magkaiba ho kasi si Digong at saka si Bongbong Marcos in that regard. Actually, yung nag-share sa akin ito, nitong video na to, ay si Takeru Miyamoto. Gulat ako. Kasi alam niyo mga kotsero, hindi talaga ako nanonood kay Christian Esguerra. Hindi ako nanonood sa kanya. For the simple reason that alam ko din maririnig ko sa kanya. So, ako, personally, I'm not interested in hearing recycled information. I'd rather hear it from the horse's mouth. So, kung minsan, maririnig nyo, makikita nyo, kinokontent ko, sila Shelo Magno, kasi sila yung maiingay. Sino ba ito? Yung mga taong yun, kung sino man yung mga movers and shakers. Hindi ako nakako-content ng vlogger. But, this time, na-curious ako. Kasi, it would appear, dito sa interview na to ni Christian Esguerra, na merong punto kung saan nagkaroon na naisahan niya si Attorney Claire. And yun yung kwento sa akin. Parang parang naisahan daw ni Christian Esguerra si Attorney Claire, ganyan. So parang, okay, really? How? So nung pinanood ko yung video na sinend ni Takeru sa akin, sabi ko, I don't think naisahan si Attorney Claire. It's most probably hindi siya naisahan eh. It's just that the question is not relevant to Attorney Claire. Kumbaga, kung wala sa radar mo, wala kayo sasagot. Wala sa radar mo eh. Pero, ito, papanood ko sa inyo. Speaking of fake news, do you think the Marcos administration has the moral ascendancy to take on this problem of fake news? Siya mismo nakinabang during the campaign in 2022 and even years before that. Okay, siguro yung fake news that can be attributed to the president, hindi ko pa siya naaral. Sorry, Rich, Christian. But I believe... I appreciate the honesty. Hindi ko na pakita kung ano pa yung ibang mga fake news. Siguro if there are fake news that can be attributed to the president, then I have to study that. Because definitely it will be us. Tama yung sinagot ni Attorney Yusek Claire. Meron bang fake news na nanggaling mismo sa presidente? Kasi alam niyo mga kotsero, ganito yan. Beneficiary and creator are two different things. Ang nakinabang at ang nagbigay pakinabang ay magkaiba. Ito halimbawa, magsasabi ako ng fake news. Si Christian Esguerra ay matalino. Fake news. Magiging beneficiary ni PBBM yan. Itong sa fake news kong to. Na pag sinabi ko si Christian Esguerra ay matalino. Fake news. Maikinabang dyan ay si PBBM. Si PBBM ba ang nagsabi na si Christian Esguerra ay matalino? Siyempre hindi. Ako yung nagsabi. Yun ang ibig kong sabihin mga kotsero. Hindi porke ikaw ay nakinabang sa fake news, ibig sabihin, ikaw ang nagfe-fake news. Magkaiba ho kasi si Digong at saka si Bongbong Marcos in that regard. Si PBBM, hindi gumagawa ng kwento, hindi gumagawa ng fake news. Si Digong, siya, by his own admission, ay master ng intriga at master ng kung ano-ano. So, it doesn't make sense. Kasi ang accusation niya is, malinis ba ang kamay ni Bongbong Marcos para labanan ng fake news? Ang tanong, nag-fake news ba siya? Kung ako yung in-interview niya ni Christian Esguerra, yun, ibabalik ko sa kanya. Saan nag-fake news si Bongbong Marcos? Diba? So that I will know what's the status of this issue or what. Pero as of now, I think you should help me. Give me the list of that issues so that I can study that. Actually, marami na pong sumulat din tungkol dyan kung paano nakinabang yung si Marcos dito sa massive disinformation and dito sa YouTube, yung plataforma ginagamit natin ngayon, even years prior to the 2025 election campaign, ang dami na nagsulputan ng mga bogus, mind-boggling narratives. Yung sinasabi, di ba? Yung Marcos Sr. related kay Rizal, merong ginto, Astaliano Gold, etc. Nagkalat yan. Really?
i-attribute mo kay PBBM, sinabi ba ni Bongbong Marcos kahit kailan na ang tatay niya ay related kay Jose Rizal? Sinabi ba ni PBBM na totoo ang Talyanong Gold? In fact, wait lang parang may article ako dyan na nakuha kanina. Walang ginto, Bongbong Marcos seeks closure on Talyanong Gold beef. Siya pa nagsabi, walang Talyanong Gold. Si President Bongbong Marcos mismo nagsabi, walang ginto, sabi niya sa DCBB no in-interview siya. Baka may alam sila, sabihan ako, kailangan ko yung gold, wala pa ako nakikitang gold. Walang Talyanong Gold. So bakit mo i-attribute kay Bongbong Marcos yung fake news ng Talyanong Gold? Diba? Ano pa yung isa kanina? Isa pa sinabi. Yung Marcos Sr. related kay Rizal, merong ginto, Talyanong Gold, etc. Nagkalat yan. And base sa mga pagsasaliksik, talaga nakatulong po itong mga ganitong false and fake narratives, not just to revise history, but to actually distort it. Kaya nga, di ba, pag marami tayong nakakusap natin mga kabataan ngayon, ibang-iba impression nila sa martial law. They didn't really know how evil those human rights violations were. Kasi nakikita nila yung mga videos dito. And speaking of the campaign, di ba, yung Talyanong Gold. Okay, punta ngayon tayo dyan sa martial law. Nandiyan na naman tayo sa issue ng martial law. Alam niyo kung ano fake news ng martial law na yun? Real talk lang. May fake news to talaga sa martial law. Alam niyo kung ano yung fake news dyan? Actually, hindi naman siya fake news. Pwede sigurong fake news kasi hindi nila sinasabi. Ang fake news dyan ay inosenteng mga tao yung naging biktima at pinapatay ni Apo Lakay, ni Ferdinand Edralin Marcos. Yan yung fake news. Ano ang katotohanan dyan? Marami hong namatay kasi maraming mga Pilipino ang sumali kay Joma Sison. Marami hong mga Pilipino nagpaka-NPA. Siyempre, pag may enkwentro, mamatay ka. Pag tinamaan ka ng bala galing sa sundalo. Siyempre, dahil NPA ka, iimbestigahan ka. Pag NPA ka, aarestuhin ka. Pag NPA ka, pag CPP ka, pag informant ka ng CPP-NPA, pag ikaw ay runner ng CPP-NPA, gun runner ka o whatever, yan ho, natural, ano nga lamang wala mangyari? Ano nga namang hayaan ng gobyerno na ganun-ganun lang? Yung light a fire movement, papasabugin nyo lang yung mga building sa Maynila. Yun ang fake news dyan. Ang fake news dyan, mga kutsero, na inosente yung mga taong namatay. Hindi ho sila inosente. Mga miyembro sila ng NPA na namatay sa enkwentro. At saka kung napakasama ng martial law, bakit hanggang ngayon nandiyan pa rin sa konstitusyon natin yan? Diba? Bakit hindi na lang tinanggal? Bakit hindi lang tinanggal ang kapangyarihan ng martial law sa ating konstitusyon? If it is really that evil. You know why? Bakit hindi ho tinanggal? Kasi kailangan ho ng mekanismo ng ating gobyerno to combat lawlessness and rebellion and all of those stuff. Mali ba ako doon? Maidi-deny ba ni Christian Esguerra yung mga dokumento na maski mismo mga dilawan nagsasabi na itong mga tao na to ay miyembro ng CPP-NPA? They can't deny it. Kasi sila mismo hindi lang madideny. Paano yung mga NPA na pinatay ng mga Sparrow? Do you attribute it to the government? Paano yung mga tinorture ng Sparrow para i-frame ang mga iba't ibang mga miyembro ng militar? Hindi ba niya naiisip yun ni Christian Esguerra? Alam niyo mga kutsero, hindi ho porke Duterte, anti-Duterte, ibig sabihin kakampi. Example po niyan si Christian Esguerra. Dilawan ho talaga yan ever since. Dilawan ho talaga yan. Dati pa ho namin dinidibang yan. Dati ko pa ho dinidibang yan. Kampanya pa lang dinidibang ko na yung mokong na yan. Mabuti na wala ka na sa ANC. Pare-pareho na lang tayo vlogger ngayon. Maski yung mga dilawan, aminado sila na NPA yung mga yan. Maski yung mga CPP, inaamin nila na NPA yung mga yun. Hindi nila tinatanggi guys. Tinatawag nga nilang bayani ng kilusan. Meron silang bantayog na mga bayani sa UP. Hindi nila kinakahiya yun. So, karahasan ng martial law o alin dun? Kasi alam nyo, meron din ako nakitang dokumento na libo-libong mga pulis, libo-libong mga militar ang dinisiplina mismo ni Apo Lakay. Iba doon tinanggal pa sa serbisyo. Pag nakapagpakita ako ng dokumento, anong gagawin ni Christian Esguerra? Iyak-iyak na lang siya. Babalikan niya yung mga historians niya na kapareho niya ng dugo. Kinabang doon si BBM nung nangangampanya sa pagka-presidente. So kaya nga tinatanong ko sa inyo, given this context, meron ba siyang moral ascendancy to fight fake news? O baka naman nilalabanan lang niya yung fake news ngayon dahil siya mismo nabibiktima ng dati niyang kasama, yung mga Duterte. So in other words, sorry talaga, since hindi nga
Hindi nga si BBM yung binoto ko. So yung Sorry to cut off si Yusek Claire. Again, my point. So ngayon, there's an admission na ang gumagawa ng fake news ay hindi si Bongbong Marcos, kung hindi ang mga Duterte. So ba't hindi Duterte fake news ang birahin mo? Bakit mo kailangan isingit ang Marcos administration sa drama mo, Christian Esguerra? Maski siya sinabi niya, naging beneficiary lang ng fake news si Bongbong Marcos. Ang naggagawa talaga ng fake news ay yung mga bumibira sa kanya ngayon. O di sila Duterte yun. Kaya naman pala maski ikaw ay na-acknowledge mo na hindi gumagawa ng fake news si PBBM. So ba't kailangan mong ba't mo kailangan itanong if PBBM has the moral ascendancy? Malinis ba ang kamay ni Bongbong Marcos para labanan ng fake news? Apparently, by your own admission, oo,